Yung sister ko had the symptoms of diabetes. Siguro 10 years na. Madalas siyang umiihi, tapos laging pagod, pumayat, mataas ang BP. Tapos siyempre, mga non-healing wound. Yung sa paa po ni ma'am, paano po yun nag-start? Okay. Kasi gito yun eh. Yung first na hospital niya, not because of diabetes. Ang una niya, pneumonia. Ayan. Doon nalaman na may diabetes din siya. By accident. Right foot niya, may para siyang matangisda lang. Yung maliit na itim lang. Tapos napapaligiran lang siya ng parang dilaw na kulay na dilaw. Ring sa sugat na yun sa center. Tapos tinanong ko, bakit? Hindi niya daw alam anong reason. So, sigurado ko dahil nga may background ako sa medical, siguro dahil yun ay lumala na yung taas ng sugar niya, hindi niya na monitor, hindi niya nabibigyan ng gamot, nagkaroon siguro siya ng komplikasyon. Yung nerve sa paa na damage na. So, hindi niya na nararamdaman na may natapakan pala siya. So, probably, yun siguro yung nangyari. May natapakan siya, nasugat yung paa niya, maliit lang, tapos hindi niya naramdaman. Lumala. So, nagkaroon siya ng lagnat on and off, nakahiga lang siya. So, sabi ko sa kanya, so anong plano mo? Sabi ko, pa-check na natin yan. So, pina-check namin as OPD. Chinek, binigyan, niresetahan ng gamot, tapos tinignan yung sugat, binusbos. Pero kapiranggot lang ang tinignan. Tapos, in-advise na lang kami, linis, at 7 days na gamutan ng antibiotic. After na 7 days, lumala lalo. Yung pinaka-pamamaga niya, lumaki lalo. So, sabi ko, ay, na-infect na to. Nilala ko sa emergency room. Ayun, doon nalaman lahat. Mababa pala hemoglobin, mataas masyado yung sugar, yung diabetes niya, talagang, marami ng komplikasyon. Ano po yung plans ng doktor niya? Na-refer siya sa ortho. Ang plano sa kanya ay putulin. VKA or the below the knee amputation. Hesitant din kami pumirma ng consent. Then later on, ni-refer naman siya sa plastic surgeon. Nagsabi naman sa amin na maganda pa circulation. Might as well na tulungan na lang natin yung paa, linisin, wound dressing for twice a day, then debridement as needed, religiously. So, yun ginawa namin. Twice a day kami naglilinis, tulungan kami ng husband niya, hanggang ang nangyari, gumanda, pero andun pa rin yung plan na putulin. Hanggang makita na gumaganda na, ayun, hindi na naulit yung plan nila na maputol yung paa. Kasabay po ba nun may mga tinitake pa siyang gamot? Bukod doon sa antibiotics, bukod sa mga gamot na binigay ng doktor sa ospital, may tinake din siya na alternative medicine, yung PPARs. May kamahalan. So, sinugal ko para, kasi kailangan kung hindi mo isusugal yun, baka maputulan talaga. Kasi kahit naglilinis kami ng paa, tapos nagdidibri, pero parang slow yung healing process niya. So, I tried na painumin siya at 10 tablets at AM and 10 at lunch and then 10 at the evening. And the soft gel, twice a day also. So, religiously binibigay ko yun sa kanya. Ang dati kasi dahil nag-peak yung WBC niya, medyo nag-septic siya. Sa mga nakakaalam, sabihin yung infection kumalat na sa buong katawan. Kaya nagkaroon ng problema yung kaisipan na nawala sa wisyo. Dramatically, yun yung maganda doon. Dramatically, after 1 to 2 days, parang nakitaan ko siya ng improvement. Doon, nakita namin na sa help ng antibiotic and together with PPARs, sabi ko, maganda yung kinalabasan. So, why not continue? Hanggang nakita ko rin na gumaganda yung healing process. Tapos, yung WBC, nag-dramatically from 46. Imagine, 46, dramatically bumaba siya ng 39, 33,
27, 19, 15, and then 11, 9, 7. So, nakikita mo talaga yung changes na nagawa ng gamot na yun. So, yung support ng family ay mahalaga sa recover ng pasyente. So, una, yun yung talaga nakikita ko, yung support system. Then, secondly, syempre, with the help of the advanced technology, like yung mga ini-introduce ng mga gamot, hindi ko pwedeng alisin yun sa scene, sa scenario. So, ako kasi, dahil nga nasa medical field ako, medyo alam ko yung mga ganyang mga alternative medicine and evidence-based ako. So, sa PPARS, sabi ko nga, maganda yung result. Ito walang harong biro to. It's not joke. Yung mo ako binayaran eh. So, it's no joke. Talagang maganda yung yung nangyari sa kapatid ko, lalo na yung wound healing. Yun yung nakikita ko yung wound healing talaga. Nag-granulate siya, gumanda yung circulation, nabuo ng laman, okay? Nagkalaman yung mga paa niya na dating wala. Makikita niyo naman sa picture, di ba? Dating wala, nagkaroon ng laman. So, na-prevent natin yung pagputol. I can say na effective. Okay, effective yung PPARS. Ano yung ma-advise nyo sa mga patients na same case sa sister ninyo? Okay. So, I advise them to try. Then, kagaya ko, gusto ko may ebidensya na experience ng on hand ng ate ko. So, ganun din yung papayo ko. Try to experience yung healing, try to take the medicine religiously ha. Despite medyo may konting kamahalan, but then kung titignan mo naman yung long-term na gamutan, mas mahal yun. Tsaka hospitalization. At yung, syempre, yung recovery. Yun yung maganda doon eh. Yung recovery, mapabilis. So, try ninyo. Hello, I'm Joel Elcano. My sister, diabetic since way back 10 years up to now. Because of Simply Nature, hindi niya na kailangan mag-amputate. Yung recovery niya, yung unti-unti, nagkaroon ng maganda, nagkalaman yung kanyang mga paa. Still recovering, yet nakikita ko yung magandang bunga. And that is because of Simply Nature, PPARS. And I trust Simply Nature.